Sa ibang balita, sa gitna ng patuloy na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf, isang sundalo ang dinukot ng mga hinihinalang miyembro ng grupo sa Sulu. Sa kabila naman ng pangamba ng ibang bansa dahil sa banta ng Abu Sayyaf, pagtitiyak ng palasyo na natiling ligtas ang Pilipinas. Narito ang report. Puspusan ang paghahanap ng militar sa sundalong dinukot ng armadong grupo sa Sulu. Kinilala ang sundalo na si Staff Sergeant Ani Siraji ng 32nd Infantry Battalion sa ilalim ng Joint Task Force Sulu. Base sa paunang investigasyon, papunta umanong igasan sa patikod si Siraji nang harangin ng 7 individual. Pinaniniwala ang mga miyembro ng Abu Sayyaf ang mga salarin. Agad namang nagkasa ng pursuit operation ang mga otoridad. Naka-full alert naman ang mga polis at sundalo sa bayan ng Coron sa Palawan dahil sa banta ng Abu Sayyaf. Nauna nang sinabi ng AFP Western Command na nakatanggap daw sila ng impormasyong pupunta umano sa Coron ang ilang miyembro ng ASG. Kilalang bakasyunan ang Coron na paboritong puntahan ng mga dayuhan at maging ng mga lokal na turista. Ganyan din ang sitwasyon sa Bohol, kung saan maraming foreign tourists pa rin ang nasa probinsya para magbakasyon. Sa kabila yan na nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at Abu Sayyaf sa Inambanga nitong April 11 na ikinamatay ng 10 tao, kabilang ang 3 sundalo at 1 pulis. Nagkalat ang mga sundalo at pulis sa probinsya para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. It's a bad thing for the whole country. Yeah, it just makes the tourists not to come by. Why do you feel safe here? Why? Yes. I see a lot of securities and polices here, policemen here. It's very good for us. Ang militar nangakong tutugisin ang mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf sa Bohol. Sa poster na ito, makikita ang litrato ng mga miyembro ng Abu Sayyaf na pinaniniwalaang nasa Bohol pa rin. Kabilang sa pangunahing pinaghahanap ay ang tubong Inabanga, Bohol na si Joselito Meloria. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, hindi lang basta pipitsuging tagakopkop ng bandido si Meloria. Nagpunta rin daw si Meloria sa Maguindanao upang sumapi sa Ansar Khalifa Philippines o AKP na nakabase sa Southern Mindanao at kaalyado rin ng Abu Sayyaf at ng ISIS supporter na Maute Group. Pero bago siya naging leader sa AKP, ipinadala raw muna sa Sulu si Meloria at sumama sa ASG sub-leader na si Abu Rami para sa isa pang misyon, ang umatake sa mga tourist spot ng Bohol. This is actually the mission. Kung naging successful to, he would be the full pledge leader of AKP. Mabuting hindi raw nagkaroon ng pagkakataon si Meloria na maipalaganap sa mga taga-Inabanga ang ideolohiya ng ISIS. Siguro kung natagal-tagal tapos nagkaka-operate and get people to their side, then makikita mo na marami silang kakampi. Pero sa ngayon, they're even avoiding, per intelligence reports, they're even avoiding houses and communities. Kaya kung kumakatok kasi naghanap ng pagkain, pag alis nila, nag-report na kaagad. Ayon sa pulisya, nang iutos ng Pangulong Duterte na maglabas ng tig 1 milyong pisong patong sa kada Abu Sayyaf, may ilang tumawag na raw sa kanila pero biniberipika pa ito. Kalat na sa social media ang naturang poster. Maugong naman ang balibalitang balak ni Senior Abu Sayyaf leader Radulan Sahiron na sumuko. Ayon sa commander ng Joint Task Force Sulu na si Brigadier General Cirilito Sobehana, pagod na raw si Sahiron sa paulit-ulit na bakbakan at palipat-lipat ng lugar. Unang lumabas ang balitang nais ni Sahiron na sumuko matapos itong ilahad ni AFP Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Cardito Galvez nitong nakaraang linggo. Ayon umano sa surrender feeders ni Sahiron, matanda na raw ang naturang leader. Handa raw siyang sumuko basta't huwag siyang ibibigay sa tropa ng Amerika. Sa isang pahayag naman, sabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na naiintindihan niya ang pangamba ng international community. Pero pagtitiyak ni Abella na nanatiling ligtas na lugar ang Pilipinas para puntahan ng mga dayuhan. JP Soriano, GMA News.